Yan, hello mga kamortals. Ayan, panoorin natin si Sir Tears kung paano yung pagbisag, binisag sa Ilocano. Sanay na sanay yan kasi ganyan ang kanyang gawain nung kanyang kabataan mga kamortals. So, ang unang-unang step sa pagbisag ay kakaliskisan muna natin ang isda. Ayan, tanggalan natin ng mabuti ng kaliskis, as in yung walang natirang mga kaliskis mga kamortals. Para sa ganun, hindi po siya maaligasgas kapag hiniwa na natin sa balat. Kasi ibibisag natin yan, hahatiin natin yung katawan niya. Dudulas po yung yung knife kapag hiniwa mo na at meron pa ring mga kaliskis. Sa kailangan talaga maayos yung pagtanggal ng kaliskis. O yan. So natanggalan na niya ng kaliskis, guguntingin naman niya ngayon yung mga buntot. At saka yung mga fins, mga gills. Pasensya na mga kamortals, halo-halo na to. Iba nag-Ilocano, Tagalog, English. Ganito tayo mga multilingual. So yan, guguntingin ni Sir Tears ang mga fins at mga gills. Yan, para walang sagabal kapag ito ay kanyang hiniwa at binisag. O yan. Tapos, tatabnaw niya muna sa tubig para matanggal yung kaliskis. Yan na. Hihiwain na niya yung isda. Yan. Sisimulan niya dun sa may buntot. Sa buntot niya unang hihiwain. Papunta sa ulo, pataas. Yan. Hindi niya po pala isinasama yung ulo mga kamortals yan. Tinatanggalan niya ng ulo. Pero bakit yung ibang mga binisag may ulo? Sir Tears. So pwede lang din daw palang walang ulo, pwede rin daw may ulo, sabi ni Sir Tears. Pang negosyo, kaya mo dyan ulo na tapno isupay nga. Na yung tidagsen na. Yung tidagsen na. Okay. O yan, coming from the expert, sabi niya pwede lang din daw may ulo, pwede yung walang ulo. Para dagdag timbang din daw po kapag itinimbang dun sa mga negosyante na nagtitinda ng binisag. Pero in fairness, masarap pag may ulo siya kasi pag pinirito, guys, lumundag yung mga Taiwan dito sa likod ko. Kasi kapag pinirito mo siya, crunchy, pati ulo nakakain. Yan, focus naman natin tong mga Taiwan. Ayan o, Taiwan mga kamortals.